Sarap to ihaw. Sausawan suka kalamansi na may sili. Sus, grabe. Ubos na naman ang bahaw nito. Sa ganitong tuyo na lupa, no, may nabubuhay pa rin ng mga isda. Patutunayan ko sa inyo na may mga isda pa rin na nabubuhay kahit tuyo na dito sa ilalim ng lupa. Napakadami. Buhay na buhay pa rin sila. Tawagin sa amin ang isdang ito ay puyo. Ito yung klase ng isda na matitibay. Nabubuhay sila sa ilalim ng lupa kahit walang tubig, no? Naiwan sila dito nung mayroon pang tubig ang palaya na to, at nung natuyuan nga ay nanatili sila dito sa ilalim ng lupa. Bagamat walang tubig, nabubuhay pa rin sila dahil may mga baon-baon silang tubig sa kanilang katawan na kayang mabuhay ng ilang buwan, no? At pagdating ng tagulan, muling magkakaroon ng tubig ang lupa na to. Pero hindi na nga mangyayari yon dahil kinuha na natin tong mga isda na to para gawing pang ulam, no? Wala kasi tayong ulam. Walang kahirap-hirap manghuli ng isda sa ganitong malalambot na lupa kasi may mga nabubuhay pa rin ng mga isda kamukha nito. Ayan, karpa yan, ang laki. Laki, di ba? May hito pa, ayan, no? Kung tawagin sa amin ang mga isda na ganito, singaw. Matitibay sila sa init ng araw. Kaya nilang mabuhay sa ilalim ng lupa kahit walang tubig, kahit ilang buwan pa, no? So ganito lang kasimple manghuli ng isda. Gayahin nyo lang ang teknik na to. Laki ng karpa, oh. Tiba-tiba tayo nito. Madali lang naman kasi ito mabunot kasi nga malambot pa yung lupa. Sa ilalim kasi ng mga lupa na ganito may mga maliliit na igat. Ayan, kung mapapansin nyo, no? Maliliit pa lang, pero bagamat maliliit pa lamang, masarap na rin to at pwede na rin pang ulam. Meron pa yan dito, napakadami. Ayan, mga maliliit nga, mga maliliit pa nga lang, pero masarap na to ipaksiw sa kamyas. Kapag kasi may mga butas na ganito, ibig sabihin may igat sa ilalim nito, no? Ayan, bunutin natin tong puno ng palay, no, para makita natin kung may igat nga. So ayan, no, dami, di ba? Ang dami, maliliit pa nga lang, no? Baka sabihin naman ng iba dyan, nilagay lamang ang mga igat na to. Kitang-kita nyo naman na binunot natin yung puno ng palay. So ganito lang kasimple. Kung wala kang maiulam, pumunta ka lang sa mga palaya na ganito at siguradong meron kang maiuulam, no? Lumabas siya sa ilalim ng lupa. Ayan, no? Yan, hito yan. Ang lugar kasi na to ay dating may tubig, pero dumaan nga ang tag-init, kaya natuyuan tong lugar na to, kaya naiwan tong mga isda. Pero ganun pa man, kahit walang tubig ang lugar na to, may mga nabubuhay pa rin ng mga isda kagaya nito, no? Matitibay kasi yung mga isda na ganito, kaya nilang mabuhay sa ilalim ng lupa kahit ilang buwan pa na walang tubig. Lalaki, di ba? Kayang-kaya nilang mabuhay nang walang tubig. Kahit mainit yung panahon, kayang-kaya nilang mabuhay. Ang dami, grabe, may mga hito pa. May karpa pa. Ayan, no? Sa dami nito, no? Tiba-tiba na naman tayo, di ba pare, no? Solve na naman yung pang-ulam natin. Ito pa, may butas dito. Ang laki, oh. Malay mo, igat ang laman nito, no? Wow, may laman nga, kaso mga puyo pala. Pero okay na rin to. Sarap to ihaw. Sausawan suka kalamansi na may sili. Sus, grabe. Ubos na naman ang bahaw nito.